Hi guys! Empoy Marquez po at ngayon po ay ituturo ko po kayo kung ganong kaganda at ganong kagaling gumawa ang Navitopia. Okay? Come! Come! Okay, mga ka-West friend. Come! Okay, so ito yung ating tinatawag, sir, na full touchscreen 1080p front dash camera. So ito nga yung dashcam. Akala ko pencil case. Ayun, sorry. Mukha lang siyang pencil case pero dashcam talaga siya. Actually, nakikita ko lang ito sa mga mga artista pumupunta dito. Eh ngayon, personal ko na siyang nakikita ngayon. Actually, nung kinder ako, ito gamit ko talagang pencil case. Pero pwede pala maging dashcam yung pencil case, no? Ngayon, what's good about it is you can tilt the display. Okay. So kung may gusto kang tignan na medyo nakayuko, okay, pwede. Tapos pwede mo ring iangat, depende sa preference mo. And also, pwede mo ring babaan yung brightness, pwede mo ring taasan yung brightness. Okay. Then meron din siyang tinatawag natin na settings and yung recording. Pati yung viewing ng recorded files nandito na. Then also, what's good about it is kapag kahit gabi, malinaw siya. Parang may night vision siya. Yes, may night vision siya. No? Then also, pwede mong i-customize to yung oras, yung date, pwede mong i-activate, pwede mo ring i-activate yung GPS, yung language, pwede rin. Tapos, yung key sound, pwede rin. Pwede ka rin mag-reformat ng memory card dito kasi, by the way, this particular item is powered by a 32GB micro SD card. Yun, no? So, at the same time, yung audio can be recorded din. So, rinig kung anong nangyayari sa loob. Okay. Then, pwede mo rin bawasan yung brightness niya. Okay. Pwede ring taasan, depende sa gumagamit. Tapos, you can also take snapshots. Pwede rin yun. And, kunyari, sa parking, example sa parking, wala kayo. Pagbalik mo, nakatagilid na yung kotse mo. Expected to be na naka-record yun kasi meron siya tinatawag na G-force sensor. Yun. So, may bumangga, may tumapik ng kotse mo, bubukas to. May kita niya yun. Yes, kahit nakapatay yung power supply niya, wala ang susi, patay ang makina. Resolution is 1080p, which is sobrang linaw. Yun. Para ka nanonood ng pelikula nun. Tapos, meron ding time-lapse, meron ding motion detector. Ayun, no? Meron din siya nung sa exposure, tapos pwede mo ring i-adjust yung pagka-HDR niya. And also the watermark nandyan din. Tapos yung GPS pwede ring i-on yan para malaman kung nasa yung exact coordinates nung nangyari yung video na gusto mo mapanood. So yun nga mga ka-West friend, na-explain na sa atin ni Sir Gab, para sa akin guys, sobrang importante talaga magkaroon tayo ng dashpan, dashcam, no? Kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa daan, something ganon. So malaking tulong po yung dashcam, mga kababayan, no? Makikita dito yung unahan, makikita din dito yung likuran mo, makikita yung left, right, front view. So, dito naman tayo ngayon sa Android unit ni Sir Julius or Sir Empoy Marquez. Sorry. Okay na ako, Julius. Okay, Julius, sige. So, ngayon, nag-install tayo sa kanyang MUX 2018, Isuzu MUX 2018. Yes, apo. So, as you can see here, we have the vehicle panel frame which is 100% fit, saktong-sakto. Functioning ang hazard, ang aircon niya gumagana rin. So, walang tabas at all. Plug and play. Nakita rin kanina na yung harness na ginamit natin is yung pasok na pasok doon sa original vehicle harness. Parang minold din yun, no? Parang ganun. Actually, sa factory natin, meron talaga tayong molde para sa harness. Kasi mas maganda na nagkakabit tayo ng plug and play. So, pag sinabing plug and play, yung original harness mo, di ba kasama yung radyo mo luma? When we remove that, may iiwan yung original vehicle harness mo, sasaksakan namin ang harness namin papunta dito sa Android unit natin. Yun. So, plug and play siya. Anytime na gusto mo ibalik yung luma mong radyo, pwede natin ibalik. Yun. Okay? So, ito yung mga apps niya. Meron ng navigation, may music player, applications, tapos yung radio niya, then yung Play Store. So, ngayon, pinindot ko yan, lalabas ngayon itong mga to. Parang sa cellphone natin na Android. Diba? Tsaka kagandahan dito, parang kompleto na siya, no? Kompleto, oo. Kasi nakikita ko ng linya-ninyo ba to? Sa TV5? Netflix yan. Okay. So ito, yung Netflix natin, you can also access that application
kahit nasa labas ka. Kasi di ba normally sa cellphone lang yan, tsaka sa TV, dito sa mismong head unit, pwede mo nang ma-access yan. Yun, ang kagandahan niya, di ba? Tapos meron na rin siya ng tinatawag natin Bluetooth connectivity or hands-free. Mm. You can also answer your calls through this head unit or integrated dito sa ating steering wheel control. Mm. So, pwede ka sumagot ng tawag. Okay. Nasa Na biyahe ka. loudspeaker, something ganyan. Yes, kukonekta dito. Okay, okay. So, lalabas yung output niya sa mga speakers mo. Then, meron din siya ng Google Maps. Okay. You can access your maps using this particular app. Okay. Hindi ka nagagamit ng cellphone totally. Mm. Ang cellphone mo, nakalapag na lang dito yan. So, siya na yung gagana talaga. Yes. Meron ka ring file manager. So, if ever meron kang mga flash drive, movies, or Pwede siyang switch it, pwede something mong ganyan, i-play. connecta. Okay. May USB port tayo na kasama, which is located here. So, ito, gagamit mo to. Sasalpakan mo to Yan. ngayon ng flash drive Mm. para ma-access mo dito. Okay, okay. Tapos, you can also access your Apple CarPlay or Android Auto using the Z-Link app, Mm. which is built in already on this particular unit. What's the meaning of Z-Link? Actually, yan yung pangalan ng app na tutulong para mag-connect yung ating Android phone tsaka yung Okay. Apple phone natin dito, ma-integrate. Okay. Okay? Wait. Try mo siyang i-reverse. Ayan. When you look at that, napakalinaw. Tapos, ito pa, yung hue, Mm. brightness, pwede mong i-adjust. Depende sa preference mo. Wow. Napakalinaw. Ito naman, yung tatlong kulay na yan, you have your green, yellow, and red. Yan yung sukat. Kung gaano kalapit or kalayo sa'yo yung distansya na nasa likod. Or kung may sasakyan man sa likod. Yan yung magiging guide mo. Okay. Malamig nga rin, ano? Mm. Saktong-sakto. So, ngayon, makikita mo dito, ika natin para makita. Ayan. Kung ano yung nangyayari dito, silipin mo, Sir M, para makita mo. Anong nangyari dyan? Anong nangyari dyan? Ito, silipin mo. Yan. Kung ano yung nangyayari dun sa front, ito din, Yun magpiplay din, dito. okay. So, example, manonood ng Netflix. Mm. Lalabas ngayon yan dyan. Tapos, yung illumination, Okay. pwede natin gawin din sa kanya. Kunyari, sir, buksan mo yung ilaw mo, yung headlight mo. Click mo yung i-on mo. Yan. So, mapapansin mo, nagbukas yung park light mo. Umilaw din tong mga buttons natin sa gilid. And Okay. medyo nag-dim siya. Mm. So, hindi siya nakakasilaw pagkagabi. Okay. So, it's very convenient for you to use this unit kahit dyan lang. Hindi ka magpipindot masyado dito. Andito, pwede rin yung control dito. Oh, yung, eto, may Tama. volume ka, may selection ka, may mode or home. Mm. Pwede mong maselect yan lahat dyan. Kumbaga parang sumuwak yung dating ano nito, yung mga controller nito. Yeah, yung mga dito built-in sa- controls. Yes, yes. Pasok na Dito pasok sa- yan sa ating Navitopia Head, Android ayan. unit. Oo. So, enjoy your new Navitopia Android unit. And dashpan. And dashcam. 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 Sorry. Okay. Sige po. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you, Sir Gab. Thank you ulit. Thank you, Thank you. Navitopia.